At natapos na nga po yung SONA ng Pangulo at kagaya ng ating inaasahan and as we have predicted in a video prior to the SONA, binanggit nga ng Pangulo ang lahat ng mga bagay na sinabi natin na babanggitin niya. Ang hindi ko lang na predict no yung kanyang pagsisingit ng mga yung sa system losses, yung sa bullying, at saka yung space rocket. Pero basically the SONA was as predicted. I-breakdown natin yan, pag-usapan natin. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Kagaya ng inaasahan natin, ang pabungad ng Pangulo, yung kaso ni isinampa daw ng Ombudsman kay Romualdez na medyo kunyari ay nanginginig-nginig pa yung kanyang boses. Pero na-predict na natin yan. Alam na natin yan. Actually, last Wednesday pa sinabi ko na to. Yung next 48 hours will be critical kasi kailangan nilang magsampa ng kaso laban kay Romualdez para may sabihin ng Pangulo. And just like that, there it is. Biyernes, nagsampa ng kaso ang Ombudsman. Lunes, inaanunsyo na ito ng Pangulo. Pero hindi sinasabi ng Pangulo na itong isinampang kaso kay Romualdez ay nasa Ombudsman pa lang. Hindi pa po ito dinadala sa Sandigan Bayan. At meron pa nga pong mga ibang mga kaso na isinampa sila kay Jojo Ang ng Iloilo, pero isinampa sa Sandigan, pero anti-graft lang, hindi po plunder. So bailable yung offense. Kay Romualdez, supposedly plunder ang i-file pero nasa Ombudsman pa lang. Anong ibig sabihin nito? Kung nasa Ombudsman, wala pa pong warrant. Ibig sabihin, magpapasya pa ang Ombudsman ngayon kung ito ay i-elevate nila sa Sandigan Bayan. Pwedeng magdesisyon ang Ombudsman later on na anti-graft and corrupt practices lang ang kanilang isasampa. O di kaya, hindi na talaga nila ito isasampa sa hukuman. Upuan nila ito dyan sa Ombudsman, magtagal at eventually ay i-dismiss nila. Mapapansin nyo ito na mukhang planado talaga itong kagaya ng sinabi ko noon na this one is orchestrated, na ito ay drama lang. Mas nabuo yung aking sapantaha tungkol dito nung nakita ko yung reaction, nabasa ko yung reaction ni Martin Romualdez after ng SONA. Ang sinabi niya doon ay tinatanggap daw niya kung ano man ng kapasyahan ng disappointed siya, pero tinatanggap niya yung kapasyahan ng Pangulo kahit kailan naman na hindi naman daw siya tumanggap ng pabor o nang hingi ng anumang ng pabor kahit na kanino man. So, ang reaction niya doon sa unang balita na siya ay kakasuhan, tinuturo na siya ng Pangulo bilang mastermind, sa reaction niya after the SONA ay magkaiba. Ngayon, mukhang relax na siya. He is composed. Dati, nagalit na agad siya, di ba? Naglabas na agad siya ng video. Sinasabi na niya, hey, I will not go down easily. Marami siyang alam sa administrasyon, executive daw, o may kasalanan nito. Pero ngayon, tahimik siya. It seems as if the script has been written and now they have to go in accordance with the plan. So, well, sila na lang nagbobolahan dyan. But we knew exactly what was going to happen and it is happening as we said. Walang mangyayari pa rin dyan sa investigasyon na yon sa flood control. Until na makita talaga natin that Martin Romualdez and all the others who are involved in this ay nasa loob na ng kulungan. So, in essence, parang may sinabi pero parang wala din. Diniscuss ng Pangulo yung isa sa mga pinalakpakan doon ay yung kanyang sinasabi tungkol sa system losses. Well, interestingly, I've been saying this since last year. Sinasabi ko na to since last year, yung sistema ng taxation sa atin sa Pilipinas, 3 beses tayong ninanakawan. Ginamit ko nga example po ito na yung mga system losses na ito, kung saan yung kuryenteng ninanakaw sa atin na hindi naman natin nagamit, binabayaran natin. Ang pinakamasama niyan, binubuwisan pa yung system losses na yan ng mga kuryenteng ninakaw sa atin. So, nasaan yung katwiran doon? Di ba? Masama talaga yung sistema. Kaya sinasabi ko noon pa, dapat palitan itong sistema na ito, yung batas tungkol dito. Nang pumutok po yung crisis sa Middle East, early the second quarter, ang alam ko po ay si Congressman Levis, isa sa mga nagpasa ng bill. At ngayon nga po ay dinidinig na ito sa Senado nung nakaraan bago sila nagkagulo-gulo. Ay ipinasa niya ito na yung tanggalin yung VAT doon sa system losses. As a matter of fact, dapat nga po yan, yung system losses na yan, magkaroon yan ng
tanggalin na yan o kaya bigyan man lang yan yung absolute cap na hindi dapat yan ipasagot sa mamamayan. Kasi responsibilidad ng mga power companies na maging efficient sa kanilang distribution ng kuryente. Pero nangyayari dahil mawala man yung kuryente o hindi, babayaran pa rin natin ito, wala nang insentibo sa kanila para pag-igihan nila yung kanilang trabaho. Ako po yung naging director ng electric cooperative namin dito sa Bataan. At isa yan sa mga china-challenge ko noon. Kasi nakikita ko nga ang laki-laki ng pinapasingil sa atin. No? 9%, sometimes aabot yan ng 10%, at times nga meron pa yan, 11% yung system losses. So, malaki yung nadadagdag sa bayarin natin sa kuryente. At hindi po bago yan. Matagal na po yan. And if the President really wanted a change and reform on this matter, pwede naman nilang sinertify na lang as urgent yung mga bill na pinasana nila Congressman Leandro Leviste. At ngayon ay nasa sa Senado. Pero bakit hindi ito ginagawa? Yung pagkakansela ng pagbabasura doon sa system losses na sinisingil sa mamamayan, well, good luck. Tagal na po niyan. Pero mayroon po kasing mga malalakas sa mga lobbyists and interest group, mga electric companies, ang power utilities na naglalabi na para po dyan. Kaya po nailagay po yan dyan, na sa atin sinisingil. Meron bang kakayanan ng pamahalaan na ito na banggain itong mga oligarko at mga mayayaman na kapitalista? Malalaman natin yan. Pero my guess is, I don't think so. All of this, nakita ko parang mga propaganda lang. The SONA is supposed to be a speech as to a report of where we were, where we are now, and where we are going in the future. At dito, this speech failed miserably kasi wala namang actual na nai-report sa atin ng mga datos kung nasaan tayo sa kasasalukuyan. Yung pong pag-report nila, yung upper middle income down tayo, it's supposed to be a symbol of our prosperity, the Pax Silica, everything na sinabi natin na sasabihin niya ay sinabi niya nga. But then, nadagdag pa po ito yung sa anti-bullying, pero pahapyaw lang. Pero the law on anti-bullying will be useless. May batas na po sa bullying. Ang problema dito is yung exemptions sa criminal liability because of the Juvenile Justice Act na pinasa ni Kiko Pangilinan. Hanggat nananatili po yan, yung bullying sa mga eskwelahan, mananatili. Kasi pwede ka below 15 years old ka, pwede ka mambully, pwede ka manakit ng kaklase mo nang wala kang pananagutan. So I think the law has to be changed and wala naman binanggit ang Pangulo tungkol dyan. It was a generic declaration about bullying. And then we have itong literally outlandish proposal niya na magpapadala daw tayo ng rocket sa space. Consistent ito na sinasabi ni Bronner nung nakaraan, nagagawa daw tayo ng Space Force. Wow! Space Force, imagine that. Padala tayo ng rocket sa kalawakan habang dito sa kalupaan tayo ay binabaha. At ako sa tingin ko, ang opinion ko nga noon pa, itong mga deklarasyon na ito na maggagawa ng Space Force ay mga walang laman na pangako at ang gagawin lang nito ay makakapag-allocate sila ng additional na pondo para sa mga proyektong hindi pakikinabangan ng taong bayan. And that is basically what the SONA is all about. It was not a statement, it is not a report, it was like a campaign speech. 4 na taon pagkatapos mong umupo, kung hanggang ngayon ay nangangampanya ka pa rin, there must be something wrong with the administration. Because in 4 years, the greatest campaign na mag-elevate sa iyo sa kamalayan ng mga mamamayan are your achievements. The problem is, after 4 years, hanggang sa kasalukuyan, puro failed promises pa rin ang meron tayo. Yun lang ang pwede niyang i-report. Saan yung 20 pesos na bigas? Nasaan yung 5,500 na mga flood control projects? Nasaan yung mga mananagot na sinasabi mo, mahiya naman kayo last year? Wala pa rin hanggang sa kasalukuyan. Hindi na po ito sikreto, sinabi ko na noon, yung pagsasampa ng mga kaso, di umano laban kay Romualdez at sa iba pang mga sangkot sa flood control, ay gagawin niyang highlight at yan ang kanya magiging pangunahin dito. Na siya ay seryoso sa katiwalian sapagkat sinampahan na ng kaso sa ombudsman si Romualdez. Anong significance ito? Well, dahil po iyan ay nasa ombudsman pa lang, hindi pa po ito naisampa sa Sandigan Bayan, dadaan pa po yan sa proseso ng preliminary investigation, marami pang mga ipa-file ng mga pleadings,
mga sagot, sila Romualdez. Mahabang proseso pa po yan bago makarating sa Sandigan Bayan, bago ma-issuean siguro ng warrant, kung meron man, itong si Romualdez. Kasi pwede namang sa ombudsman level ay i-dismiss din nila ito, hindi na ituloy later on pagkatapos ng SONA. Noong July 25, sinampahan po ang Iloilo representative si Jojo Ang ng kaso ng katiwalian. Pero ito po ay hindi plunder. Ang isinampa po ay graft, anti-graft lang po. And therefore, ito po ay bailable. Pero siguradong i-highlight nila yan. At babanggitin din, presumably, yung mga kaso nila Marcoleta at saka nila Defensor na ngayon ay nakakulong, sina Jinggoy Estrada, si Ramon Revilla Jr. At yun ang bahagi ng paglalatag niya. Di bali ng obvious na mas marami ang nasa oposisyon na naikulong kaysa sa mga miyembro ng administrasyon. Ang naging bahagi lang ng administrasyon dito would be si Ramon Revilla kasi tumakbo siyang senador sa ilalim ng ticket nila. Although siya ay natalo. At ito na yung larawan na ipapakita niya sa atin na seryoso siya sa kanyang kampanya laban sa graft and corruption. Well, of course, nasa sa inyo na yan kung maniniwala kayo dito. Ikalawang ipupunto niya dito ay yung supposed economic gains that he has obtained or attained in his administration. Dahil naabot natin yung upper middle income class category ng sineset ng World Bank. Sasabihin niya, ito ay patunay na umuunlad ang ating mga buhay. Pero sa totoo, sinabi ko na sa inyo nun, wala namang kinalaman ito sa actual na sweldo ninyo. Kasi yan ay ang formula dyan ay pinagsama-sama yung income na pumasok sa Pilipinas, kasama yung sa mga OFW, kasama yung sa malalaking kumpanya, and then i-divide yan sa bilang ng ating populasyon, and then you come up with the GNI, Gross National Income. At ibig sabihin yan ay higit $4,000 na nga talaga ang tinatanggap ninyo. Kinumpute ko na po sa inyo yan. Marami po sa atin na mga Pilipino ay nandun pa rin sa antas ng sinasabi ng ating Pangulong, mahirap at malapit nang maging mahirap. Ayan, baka po kasama tayo po dyan. So there is no real economic gain that he can report except ito lang. At sasabihin niya, kukumbinsin niya tayo na hindi tayo mahirap. Kailangan pilitin natin ating mga sarili na maunlad tayo, na nasa upper middle income na tayong lahat. At yan ang isasaksak sa ating mga lalamunan sa hapon na ito. Sasabihin din sa atin na payapa ang Pilipinas kasi ito ang sabi ng DILG. Walang krimen, mababa na ang droga, at yan ang sinasabi ng statistika. Di bali ng araw-araw nakikita natin may mga pinapatay, may insidente ng droga dito sa ating lugar. Nung isang araw lamang ay binaril ang aking kaklase sa kapatid ng aking kaklase nung high school, na isang doktor na nagmumotorsiklo lang, binaril ng mga nasa kotse. 2 weeks before that, a week before that, meron pong mga may pinatay naman doon sa Dinalupihan, Bataan, babae, sinakal at pinagnakawan. So yung mga insidente na ganito, ito ang patunay ng DILG na payapa ang ating lipunan at isasaksak ulit sa ating mga lalamunan yan at sasabihin na maniwala kayo, payapa tayo kahit nakitang-kita natin na hindi ito totoo. At ikukwento rin sa atin na mayroong major investment na dadating sa atin sa pamamagitan nitong Pax Silica at ito daw magdadala sa atin ng karagdagang na income at yaman at uunlad ng Pilipinas dahil dito. Well, na-discuss ko na po ito nung nakaraang araw na yung Pax Silica doesn't necessarily translate to development because it will come at a very high cost para sa ating lahat. And kung totoong ito ay nagdadala ng development, why bring it here in the Philippines? Bakit hindi na lang sa Estados Unidos? Kasi gusto naman ng Amerika yung polisiya ng America First. Doon sa mga kondisyon na gusto nila sa Pax Silica ay kailangan ang masusunod dito ay ang batas ng Amerika at hindi ng Pilipinas para itong isang independent na military base kagaya nung panahon nung
nung meron pang mga andito pa sa atin yung Clark Airfield ng Amerika at saka ng Subic. Ganun ang mangyayari dito sa sistema na ito. Maganda ba yan sa Pilipinas? Tingin ko hindi. Masyado tayong maraming isusuko in terms of natural resources, yung perwisyo sa ating kalikasan at sa ating lipunan, versus doon sa actual income na papasok sa ating Pilipinas. But this administration will load it at ibebenta nila sa atin na ito yung susi sa ating kaunlaran. Tingin ko magkakaroon din ng mga papahapyaw tungkol dito sa impeachment at i-highlight niya na wala siyang kinalaman dito at itong proseso na to ay proseso ng demokrasya at kailangan nating respetuhin ito. At magkakaroon ng pahapyaw dito tungkol sa kaguluhan sa politika, destabilizers ang sinasabi. And there will be some brush off, yung pahapyaw na pagsasabi tungkol sa pangangailangan ng mga constitutional amendments. And basically, I think that's all that he's gonna highlight. Hindi na niya highlight dito yung siyempre mga natural disasters because that would be bad for him. Iiwasan mo siyempre yung mga bagay na makakapangit doon sa speech mo at pagagandahin mo na lang kung anong meron ka. Kumbaga parang yung pangit, aayusan mo ng kutakot-takot na makeup hoping na hindi natin makita na pangit pa rin ang itsura niya. Ang problema ng Pangulo dito, ang mga taong bayan, ang mga iskumbro, matatalino na kasi nakikita naman natin kung ano ang totoong nangyayari. At sa sitwasyon na yan, sa tingin ko, ay hindi makakatanggi ang pamahalaan sa kung ano ang meron tayo sa kasalukuyan. People is dissatisfied. We are not happy with what is going on with our lives. Hindi tayo masaya sa sitwasyon ng katiwalian dito sa ating bansa. At mararamdaman yan ng Pangulo sapagkat ang mga Pilipino, ang mga iskumbro, patuloy nang nagmamasid, nakikilahok, nag-aaral. Sapagkat alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.